Good morning guys. Gusto ko lang i-share yung aking panaginip kagabi. Sobrang thankful ako kay God dahil nagpakita siya sa akin at kinausap niya ako sa panaginip. Ang panaginip ko po is sinasabi ni Jesus Christ na mahal niya tayo. Sinabi din niya na lahat ng mga Pilipino ay mahal na mahal niya at dapat tayong matuto at mamuhay ng katulad ng tayo ay nasa kaharian ng langit. Kumbaga, we must learn and behave like living in the kingdom of heaven. Yun yung bilin ni God. Yun yung mensahe niya. And then, ang pinasabi niya din is nire-require niya tayo or in-urge, nagsusumamo siya sa atin na tanggapin natin ang Panginoong Hesukristo bilang ating tagapagligtas. An urgent message urgent siya. And then dun sa panaginip ko is somewhat si Jesus Christ is nagsalita through my mouth, tapos nakahiga akong ganyan hanggang sa parang gustong-gusto ko yung boses ni Jesus Christ. Syempre, 'di ba, is malaki yung boses niya. Tapos sa sobrang powerful niya at saka sa sobrang yung emotion niya na sobrang in-urge niya yung mga tao na tanggapin siya bilang tagapagligtas at mamuhay na kagaya ng kaharian ng langit. Yung boses ko hindi ko siya mailisigaw or mailakas, pero yung emotion ni God na gustong-gusto niya na ang mga tao ay matuto at mamuhay ng naayon sa kaharian ng langit at tanggapin si Jesus Christ bilang tagapagligtas. Sobra-sobra yung kanyang pagmamahal sa tao. Gustong-gusto niyang ipaalala sa ating lahat na oras na para tayo ay tumalikod sa kasalanan at tanggapin na ang Panginoong Hesukristo bilang ating tagapagligtas. Napunta ako dun sa eksena na naglalakad ako sa isang lugar, maliit na daan, tapos madamo yung paligid. Kasi papunta ako sa family ko or sa friend ko, yung mga kakilala ko, para i-share yung word ni God na we have to receive Jesus Christ as our Savior. Alam nyo ba, habang naglalakad ako sa ganyan, yung maliit na daan na, alam nyo yung daan sa mga linang, di ba maliit yung daan, tas may mga damo. May nakasalubong akong snake. Snake talaga. Lahat ng mga moving creature na nadadaanan niya, nilulunok niya. Kahit kapwa niya ahas, nilulunok niya. And then, dumating sa point na nakasalubong ko nga siya. Tapos, syempre, iniwasan ko, takot ako sa snake At saka, meron nga akong assumption na lulunukin din niya ako. Hanggang sa parang umakyat na ako sa puno ng nyug, ganyan. Pero sinusundan niya pa rin ako. Tapos may nakita akong pusa sa daan, yun yung binibigay ko sa kanya. Ayaw niya, gusto niya ako talaga yung lulunukin niya. Tapos until may parang boses or spirit na nagsabi sa akin. And nakita ko din mismo. Sa daan, hindi ko nakita yung sarili ko, pero ang nakita ko, paa ni Jesus Christ. Tapos yung robe niya na white. This is my second time na ganun yung nakita ko, kasi nung nagpakita sa akin si Jesus Christ nung nawala ako sa sarili ko. Hindi ko nakita yung whole body niya. As in, half lang. Yung sandals niya lang at yung robe niya na white. Tapos sabi sa akin ni God, isinave niya daw ako mula sa snake na yun. Kasi yung snake na yun is gustong-gusto niyang pigilan na ikalat ko yung salita ng Diyos. Spread yung pinasasabi niya na we have to accept Jesus Christ as our Savior. And yun nga, ipagkalat ko na mahal ni Jesus Christ sa mga tao, especially Filipinos. Hindi ko alam kung anong meron sa panaginip ko. Talagang sabi ni Jesus Christ, lahat ng Pilipino, dapat, all the Filipinos must learn and behave, living in a kingdom of heaven. So, in-urge ni God na tayong mga Pilipino, lahat tayo ay matuto at mamuhay nang naayon sa kaharian ng langit. Anong ibig sabihin nun? So for me, parang mahal na mahal tayo ni God na gusto niya kasama niya lahat tayo sa langit. Kumbaga wala siyang tina-target or wala siyang kino-condemn kahit isa, as in lahat. Sa Bible, hindi isabi, kaya si God is hindi niya pa tinililipo lang daigdig, kasi
gusto niya lahat ng tao ay manumbalik sa kanya. Which is, ganun yung sinabi dito sa aking dream. Going back dun sa dream ko, diba yung snake na yun is pinigilan nga ni God. Kasi yung sinabi ni God na yung spirit daw niya is with me. Kaya nasave niya ako. Praise God. Hallelujah. And at some point, nakarating ako dun sa kubo namin sa Mayaw Castillo. For some reason, pagdating ko dun, meron akong bite ng snake dito. Sobrang liit na ngipin na tangil ng snake. Pero yung balat ko na ganyan, nakaangat kasi may tali. Parang pinipigilan niyang mag-spread yung kamandag ng snake na maliit. Yung boses ni Jesus Christ, sinabi niya, yung boses ni God, parang sinisermonan niya yung family ko. Sabi niya, bakit to ang titigas ng ulo? Bakit to may pangontra sa bahay na yun? Sa ibang part, nakapag-spread naman ako sa friend ko sa Agdangan, si General. Shout out sa'yo na panaginipan kita. Tapos yung isa pa, may isa pang taga-Agdangan. Hindi ko maintindihan kung sino yun. Dalawa sila. Oblige ko sila. Inobliga ko sila. Sabi ko, tanggapin nyo na si Jesus Christ bilang tagapagligtas nyo. Ganyan. Tapos sila, inaccept nila si Jesus Christ as their Savior. So parang sobrang, ang sarap pala sa feeling pag ganun. Tapos yun na nga, nung hanggang sa napunta na ako sa family ko, na ganun yung naging eksena. Parang sinasabi dun sa panaginip ko na kahit maliit pa yan na bagay, magiging obstacle yan para mas spread mo yung gospel or yung word ni God. Talagang naging specific si God. Naging particular siya dun sa sinabi niyang may pangontra. Which is, alam ko naman na sa family ko is talagang may pangontra yung kapatid ko na binibenta. Alam ko kahit nung nawala ako sa sarili ko, yun yung tinutukoy ni God na tanggalin na gawang tao. Yun yung pwedeng maging hadlang sa kaligtasan niya at ng family ko. Kaya sana po makinig kayo sa akin. At higit sa lahat, ang pakinggan niyo po ay ang mensahe ng Jesus Christ na mahal niya tayo. Kailangan na nating mamuhay ng parang nasa kaharian ng langit. Hindi ko alam kung para saan yung mensahe na yun. Pero habang tayo ay nandito sa mundo, habang tayo nabubuhay pa, kailangan po nating pahalagahan ang pagmamahal ng Diyos at pakinggan natin ang sinabi niya na mamuhay tayo ng kagaya ng nasa kaharian ng langit. Revelation 21 verse 2, sinabi ni Juan na yung bagong Jerusalem or yung bagong heaven is ibinaba mula sa langit para doon tayo tumira, eternity. So, hindi pwedeng makapasok doon yung mga taong namumuhay sa kadiliman. Given, naniniwala tayo kay God, pero hindi po natin pwedeng kamatayan na hindi tayo nagsisi sa kasalanan. Hindi natin tinanggap si Jesus Christ bilang ating tagapagligtas. At hindi pwede tayong mamatay umaabutan ng paghuhukom ng Panginoon nang tayo ay nasa kadiliman o namumuhay sa kasalanan. Yung everyday po na nabubuhay tayo, sapat na yan para tayo ay magsisi sa ating kasalanan at bumalik sa ating Panginoon. Sana po, pakinggan nyo ang mensahe ng Panginoon. Siguro pang 5 times ko na po itong napanaginipan siya. Or sa susunod, isi-share ko po yung ibang mga panaginip ko. God bless po sa lahat.